Tahimik muna tayo saglit. Damhin mo ang bawat tibok ng puso mo ngayon. Hindi mo kailangang magsalita. Alam na ng Diyos ang laman ng puso mo. May mga laban kang hindi mo na alam kung paano pa ipagpapatuloy. Pero ngayong araw, may mensahe siya para sa iyo. Hindi mo kailangang lumaban mag-isa. Ang Diyos ang lalaban para sa iyo. Sa gitna ng pagod, takot at mga tanong, may katiyakan kang mahahawakan. Ayon sa Exodo 14:14, ang Panginoon ang lalaban para sa inyo. Kayo'y manatiling tahimik lamang. Kaya ihanda mo ang puso mo dahil sa mismong sandaling ito, may mangyayaring hindi mo inaasahan. Simulan na natin. May mga araw na pagmulat mo pa lang ng mata, parang mabigat na agad ang pakiramdam. Hindi dahil sa wala kang pananampalataya, kundi dahil sa dami ng iniisip, dami ng kailangang harapin. Pero ngayong umaga, tandaan mo ito, hindi ka nag-iisa. Bago mo pa man labanan ang anumang pagsubok, nauna na ang Diyos. Ang panalangin mo ngayong araw ay hindi mauuwi sa katahimikan. May tugon, may galaw, may himala. Ayon sa 2 Kronika 20:15, huwag kayong matakot ni Mang Lupaypay dahil sa karamihang ito, sapagkat ang labanan ay hindi sa inyo kundi sa Diyos. Alam ng Panginoon kung gaano mo gustong bumangon. Alam niya ang sigaw ng puso mo kahit hindi mo ito masabi ng buo. Ang kailangan lang niya ay ang paniniwala mong kaya niyang kumilos para sa iyo. Kaya huwag mong sukuan ang araw na ito. Baka ito na ang simula ng tagumpay mo. Ngayon, tahimik muna tayo. Ihanda ang puso mo. Isusuko natin lahat sa Kanya at hahayaang Siya ang lumaban para sa atin. Isulat sa comments, Panginoon, sa iyo ko ibinibigay ang lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe para sabay tayong manalangin tuwing umaga. Tahimik lang muna tayo, kapatid. Sa oras na to, hindi mo kailangang pilitin ang sarili mong magpakatatag. Hindi mo kailangang itago ang bigat na dinadala mo. Hindi ka kailangang magpanggap na okay ka, sapagkat narito ngayon ang presensya ng Diyos at siya'y hindi nakatingin sa panlabas mong lakas. Tinitingnan niya ang puso mong pagod, pero umaasa pa rin. Bago ka pa magsalita, alam na niya ang iniiyak mo tuwing gabi. Bago ka pa lumuhod, tinawag ka na niya pabalik. Kaya hayaan mong sa mga sandaling ito, siya ang mangusap. Hindi mo ito pinanood ng aksidente. Dinala ka rito ng Diyos dahil gusto niyang iparamdam sa iyo na hindi mo kailangang lumaban mag-isa. Pumikit ka kung maaari. Damhin mo ang bawat hininga. Ilapit mo ang sarili mo sa Kanya hindi bilang taong marunong, kundi bilang anak na handang sumuko sa pagmamahal ng Ama. Panginoon, narito kami ngayon. Walang dalang karangalan, walang tagumpay na ipagmamalaki. Ang tanging laman ng puso namin ay pagnanais na ikaw ay marinig, maramdaman at makapiling sa mga oras na ito. Ikaw ang Diyos na hindi lumalayo kahit kami nawawala. Salamat po. Dahil kahit ang aming kahinaan, tinatanggap mo. Aming Ama sa langit, tinataas namin ang aming mga puso. Narito ang takot, narito ang alalahanin, narito ang sakit, narito ang pangarap. Tinataas namin ito sa inyong trono sapagkat alam namin sa harap mo walang sayang na luha, walang saysay na dasal, walang tahimik na sigaw na hindi mo naririnig. O Diyos, hinihingi po namin ang iyong direksyon sa bawat hakbang na aming tatahakin. Marami po sa amin ang nalilito, hindi alam kung saan patungo. Hindi alam kung kailan matatapos ang pagsubok, pero ngayong umaga kami nananahimik sa iyong paanyaya. Sabi mo sa iyong salita sa awit 46:10, kayo'y tumigil at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Kaya't kami humihinto, Panginoon. Itinataas namin ang aming mga kamay at sinasabi, Ikaw ang Diyos, hindi ako. Salamat po sa iyong kapayapaan na dumarating kahit hindi pa tapos ang problema. Salamat sa iyong lakas na dumarating kahit kami pagod. Salamat sa liwanag na kahit bahagya lang ay sapat na upang hindi kami maligaw.
Panginoon, hinihiling namin ang kagalingan hindi lang sa aming katawan kundi sa aming isipan, sa aming puso at sa aming pananampalataya. Hipuin mo po ang may sakit ngayon, ibalik mo ang sigla, ang galak, ang lakas, at sa mga nabibigatan sa emosyon at isip, ikaw na po ang magbigay ng katahimikan. Pawiin mo ang pag-aalala, palitan mo ng katiyakan. Tinatanggap po namin ang iyong kapatawaran. Linisin mo po kami. Patawarin mo kami sa mga pagkukulang namin sa iyo, sa kapwa at sa sarili. Tulungan mo kaming magpatawad din sa mga taong nakasakit sa amin, hindi para sa kanila lang, kundi para sa sarili naming kalayaan. Ayaw naming mabuhay na may galit o hinanakit. Ayaw naming magdala ng bigat na hindi mo naman ipinapasan sa amin. Kaya tinatanggap namin ang kapatawaran at pinapalaya rin namin ang iba. Sa gitna ng lahat, nagpupuri kami. Kahit hindi pa dumarating ang kasagutan, sinasamba ka na namin. Sapagkat naniniwala kami sa sinasabi mo sa Roma 8:28, alam natin na sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Panginoon, salamat sa pag-asa, salamat sa bagong simula, salamat dahil kahit ilang ulit kaming nadapa, pinipili mong itayo kami. Salamat dahil kahit parang paulit-ulit ang laban, paulit-ulit rin ang iyong biyaya, hindi ka nagsasawa. Ngayon po, Banal na Espiritu, hinihiling namin ang iyong presensya. Gabayan mo ang aming isip, puso at mga kilos. Buksan mo ang aming pandinig para marinig ang tinig mo. Bigyan mo kami ng karunungan upang makita ang tamang direksyon. Palitan mo ang pangamba ng pananampalataya. Palitan mo ang takot ng kapayapaan. Palitan mo ang pagod ng bagong sigla. Ama, sa mga hindi na makapanalangin dahil sa sobrang bigat, kami po ang nananalangin para sa kanila. Sa mga nawawalan na ng pag-asa, kami po ang nagsusumamo. Sa mga hindi na maramdaman ang presensya mo, kami po ang nagtataas ng panalangin. Huwag mong hayaan na may maligaw, Panginoon. Huwag mong hayaan na may mahulog sa kadiliman. Ilawan mo ang daan nila. Ilapit mo sila sa mga taong magdadala sa kanila pabalik sa iyo. At ngayon, Panginoon, tinatanggap po namin ang iyong kapangyarihan. Tinatanggap namin ang tagumpay na hindi galing sa mundo kundi sa iyo. Hindi man ito laging nakikita sa panlabas, pero alam naming sa loob namin, may ginagawa kang bago. May himalang nagsisimula, may panibagong kabanata na binubuksan, at sa kabanatang ito hindi na kami takot sapagkat kasama ka na. Kaya ngayon, Panginoon, kami nagpupuri, hindi dahil tapos na ang laban, kundi dahil alam naming ikaw na ang lumalaban. Sa ngalan ni Jesus, tinatanggap namin ang tagumpay, tinatanggap namin ang kapayapaan, tinatanggap namin ang direksyon, tinatanggap namin ang iyong kabutihan sa bawat araw, sa bawat oras, sa bawat sandali. At sa sandaling ito, tumahimik tayong muli. Damhin mo. Ang katahimikan ay hindi kawalan. Ang katahimikan ay senyales na ang Diyos ay kumikilos. Kung naramdaman mong kumilos ang Diyos habang nananalangin tayo, isulat mo sa comments, naririnig ako ng Diyos. Kung may hinihingi kang pabor, sabihin mo rin ito sa comments. Hindi lang ito para sa engagement, ito'y pananampalataya. At kung gusto mong sabay-sabay tayong magdasal tuwing umaga, pindutin ang subscribe ngayon. Hindi ka nag-iisa, kasama mo kami sa pananalangin. Sa susunod na bahagi, ikukwento ko ang isang kwento ng pananampalatayang nagpabagsak sa isang higante. Isang paalala na hindi laki ng problema ang sukatan ng tagumpay, kundi kung kanino ka naniniwala. Huwag kang aalis. Ilagay mo ang sarili mo sa gitna ng isang larangan. Mainit ang araw, umaalingaw-ngaw ang takot sa paligid, nanginginig ang mga sundalo ng Israel. Isang burol sa isang panig, isang burol sa kabila. Sa gitna nila may lambak, at sa kabilang dako may isang nilalang, isang halimaw sa paningin ng tao. Si Goliath, malaki, mabigat ang armas, lakas palang panghiganti na.
Isang tingin pa lang, parang wala ng pag-asa ang sino mang humarap sa kanya. Araw-araw siyang sumisigaw. Lumabas ang lalaban sa akin, walang sumasagot, walang gumagalaw. Bawat isa natigilan, kahit si Haring Saul hindi makakilos. At marahil ganyan din ang nararamdaman mo ngayon. May mga guliyat sa buhay mo. Problema, sakit, pagkakautang, alitan sa pamilya, pangamba para sa kinabukasan na araw-araw tila sumisigaw sa harapan mo. Saan ang Diyos mo ngayon? Pero sa araw na iyon, may dumating. Isang binatang pastol, walang sandata ng digmaan, walang titulo, walang pangalan, pero may puso. Si David, dinala niya lang dapat ay pagkain para sa kanyang mga kapatid. Hindi siya sundalo, hindi siya inanyayahan sa digmaan. Pero sa puso niya hindi niya maatim na mapahiya ang pangalan ng Diyos. At sa isang saglit mula sa pagiging tagadala ng tinapay, naging tagadala siya ng tagumpay. Nang marinig niya ang pagmumura ni Goliath laban sa Diyos ng Israel, may apoy na nagliyab sa kanyang loob. Hindi siya tinakot ng laki ni Goliath dahil mas malaki ang Diyos na nasa loob niya. At ito ang pananampalatayang kailangan natin araw-araw. Sa bawat panalangin ng umaga, dapat may sigla, may apoy, may paninindigan. Hindi sapat na kilala natin ang Diyos. Kailangan nating maniwala na siya'y kumikilos, lumalaban at tumatayo sa tabi natin. At kahit pinigilan siya ng mga tao, pati ng hari mismo, hindi siya natinag, hindi siya napanghinaan. Ang sabi niya kay Haring Saul, "Niligtas ako ng Diyos mula sa leon at oso noon. Ililigtas niya rin ako mula sa kamay ng Filisteyong ito." Isang pananalig na hindi bumabase sa nakikita. Isang pananampalatayang hindi sumusunod sa takot ng iba. Dahil si David lumakad sa direksyon ng Diyos, hindi sa direksyon ng takot. Hindi niya sinuot ang baluti ni Saul. Hindi niya ginamit ang espada ng iba sapagkat alam niya ang tunay na laban ay hindi sa armas kundi sa puso. Kinuha niya lang ang kanyang tungkod, supot at 5 makinis na bato. At may dala siyang hindi nakita ng kahit sinong tao, pananampalataya. At sa gitna ng lambak, naglakad siya patungo kay Goliath. Ang batang walang karanasan sa digmaan, humarap sa mandirigmang bihasa sa karahasan. Pero si David hindi nag-aalinlangan. Ang sabi niya, "Lumalapit ka sa akin na may tabak, sibat at kalasag. Ngunit ako ay lalapit sa iyo sa ngalan ng Panginoon ng mga hukbo, ang Diyos ng Israel na iyong inaalipusta." Isang salita lang iyon, pero iyon ang simula ng pagkatalo ni Goliath, sapagkat walang makakapanindigan sa isang taong ang pananalig ay buo, ang puso ay tapat, at ang Diyos ang kasama. Kumuha si David ng isang bato, inihagis sa pamamagitan ng kanyang tirador, at sapul sa noo si Goliath. Isang bagsak, isang sigaw ng panalo, isang kwento ng tagumpay mula sa taong hindi inaasahan ng mundo. Kapatid, baka ngayon pakiramdam mo ay katulad ka ni David. Wala kang pangalan, wala kang lakas, wala kang pinanghahawakang impluensya. Pero kung may pananampalataya ka, higit pa iyon sa kahit anong sandata. Kung may pananalig ka sa panalangin mo, may lalaban para sa iyo. Hindi ang laki ng Goliath ang basehan ng tagumpay, kundi kung gaano kalapit ang Diyos sa iyo. At kung nasa puso mo siya, walang imposible. Kayang patumbahin ng isang panalangin ang pinakamalaking problema. Kayang paandarin ng isang Ama namin ang katahimikan ng langit. Kayang baguhin ng isang Falkongko Panginoon ang takbo ng isang buong araw. Kaya huwag mong maliitin ang panalangin mo. Huwag mong sukuan ang mga laban mo dahil hindi ikaw ang lumalaban. Ikaw ay nananalangin. At ang Diyos mo, siya ang kumikilos. Siya ang umaangat sa iyo. Siya ang bumubuwag sa mga hadlang. Siya ang pumapatay sa mga higante. Kapatid, sa mga oras na ito, baka may mga Goliath ka sa buhay. Isang problema sa pamilya na hindi mo masolusyonan. Isang sakit sa katawan na tila wala ng lunas. Isang pangarap na parang imposible na. Pero gusto kong sabihin sa iyo, kung si David ay pinatumba ang Goliath niya sa pamamagitan ng pananampalataya, kayang-kaya mong patumbahin ang Goliath mo sa pamamagitan ng panalangin.
Ang kwento ni David ay hindi lang kwento ng isang tao. Ito ay kwento ng isang pusong buo, isang espiritong nakaayon sa Diyos, isang panalangin matatag kahit sa gitna ng panganib. Ito ang klasing pananampalataya na hinihintay ng langit. Ito ang klasing panalangin na umaangat sa ulap at gumagalaw sa kalangitan. At ngayon gusto kong tanungin ka, anong Goliath ang gusto mong patumbahin ngayong araw na ito? Ilagay mo sa comments, ito ang Goliath ko, sana ka tunay tada. At pagkatapos isulat mo, pero ang Diyos ang tagumpay ko. At kung gusto mong sabay tayong lumaban araw-araw, sabay tayong manalangin, sabay tayong tumayo sa presensya ng Diyos, mag-subscribe ka ngayon. Hindi ka nag-iisa, isa ka sa mga David na pinapanday ng Diyos. At sa susunod, may ipapakita akong sikreto ng pananalangin na nagbibigay daan para ang langit ay bumukas at ang himala ay bumaba. Huwag kang aalis dahil ito na ang susi para sa panalangin mong matagal mo nang hinihintay na sagutin. Hindi aksidente na narito ka ngayon. Marami ang tumitingin sa panalangin bilang huling opsyon, pero ikaw, pinili mong lumapit muna sa Diyos. Iyan ang puso na hinahanap niya. Isang pusong hindi naghahanap ng solusyon sa mundo, kundi direksyon mula sa langit. Kaya ngayong umaga, hayaan mong palalimin natin ang pananampalataya mo. Hindi sapat ang panalangin na inuulit lang araw-araw. Ang panalangin ay hindi script, ito ay ugnayan. Isang buhay na koneksyon sa isang Diyos na nakikinig, gumagalaw at hindi kailanman nagkakamali sa oras. Kung titingnan natin ang buhay, makikita mong may mga bagay na hindi mo makontrol. Ngunit isang bagay ang kaya mong piliin, ang paniniwala mo, at dito pumapasok ang kapangyarihan ng panalangin. Dahil ang pananalig, ang paniniwalang kahit hindi mo pa nakikita ang sagot, ay kumikilos na ang Diyos. Iyon ang nagbibigay daan sa mga bagay na higit pa sa kaya mong isipin. Isipin mo si David ulit. Hindi siya nanalo dahil mahusay siya sa tirador. Nanalo siya dahil may tiwala siya sa Diyos. Hindi sa bato siya umasa. Sa salita ng Diyos siya lumaban. Ang labanan niya ay hindi sa lakas ng braso, kundi sa lakas ng pananalig. At ganun ka rin, ang panalangin mo ngayon, kahit mukhang simple, ay isang makapangyarihang armas. Sa bawat ama namin, sa bawat Panginoon, ikaw na po ang bahala. May pader ng takot na nababasag. May tanikala ng pagdududa na napuputol. May liwanag na unti-unting sumisikat. At alam mo kung bakit? Dahil kapag nagdasal ka ng may pusong buo, tinatawag mo ang langit para bumaba. Hindi ito emosyon lang, ito'y kilusan ng langit sa lupa. Ang sabi sa Hebreo 11:1, ang pananampalataya ay katiyakan sa mga bagay na inaasahan, paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Hindi mo man makita ang solusyon, pero kung nananalig ka, may ginagawa ang Diyos sa likod ng katahimikan. May mga pagkakataon na parang hindi sumasagot ang langit, parang walang dumarating. Pero tandaan mo ito, ang delay ay hindi denial. Kapag hindi pa dumarating ang sagot, ibig sabihin lang, pinipino ng Diyos ang puso mo. Inihahanda niya ang bawat detalye. At kapag dumating na, hindi ito basta sagot, ito'y sagot na higit pa sa inaasahan mo. Kapatid, mahalaga kung paanong nananalangin ka. Hindi ito tungkol sa dami ng salita, hindi ito tungkol sa galing ng pagsambit. Ito'y tungkol sa sino ang pinapaniwalaan mo. Kaya habang nagsasalita ka sa Kanya, isuko mo lahat. Huwag mong hawakan ang kontrol, bitawan mo. Dahil ang hindi mo kayang ayusin, Siya ang aayos. Ang hindi mo maabot, Siya ang lalapit. Ang hindi mo maintindihan, Siya ang magpapalinaw. At habang ginagawa mo ito araw-araw, sa iyong panalangin ng umaga, sa bawat sandaling akala mong ordinaryo lang, may langit na bumababa sa buhay mo. May proteksyon na hindi mo nakikita pero naroroon. May gabay na hindi mo nararamdaman pero gumagalaw. May direksyon na hindi mo pa nauunawaan pero dadalhin ka sa tamang lugar, sa tamang oras, kasama ang tamang mga tao.
Alam ng Diyos ang bawat pagod mong hindi sinasabi. Alam niya ang bigat sa puso mo kahit pilit mong ngumiti. Pero ang panalangin mo, ang pananalig mo, ang pagsuko mo, iyan ang gumagawa ng daan para siya ay kumilos. Kaya huwag mong hayaang araw lang ang dumaan. Gamitin mo ang bawat umaga para magsindi ng liwanag ng pananampalataya. Hindi mo alam kung kailan darating ang tugon, pero tiyak darating ito. Kapatid, ang pananampalataya ay hindi pakiramdam. Ito ay desisyon. Kahit walang nararamdaman, kahit may duda, kahit may lungkot, piliin mong manalig at sa pagpiling iyon, dumarating ang himala. Ngayon gusto kong tanungin ka, ano ang gusto mong ipagpasalamat bago mo pa man ito matanggap? Ano ang nais mong pasalamatan sa Diyos kahit hindi mo pa ito hawak? Isulat mo sa comments, Panginoon, salamat sa sagot na darating. O kaya, pinipili kong manalig. O isulat mo lang ang pabor na hinihintay mo. Hayaan mong maging saksi ang buong komunidad ng panalangin na ito sa gagawin ng Diyos sa buhay mo. At kung hindi mo pa nagagawa, mag-subscribe ka na. Hindi para sa akin, kundi para sabay nating tahakin ang bawat umaga sa presensya ng Diyos. At sa susunod, pag-uusapan natin ang lihim na panalangin na bumabago ng kapalaran. Panalangin na hindi malakas sa volume, pero malakas sa langit. Huwag kang bibitiw, dahil baka ito na ang sandali ng sagot na matagal mo nang hinihintay. Alam mo, may mga panalangin tila walang tunog pero naririnig sa langit ng mas malakas kaysa sa sigaw. May mga hikbing hindi na lumalabas sa bibig pero umaabot sa puso ng Diyos. At iyon ang gusto niyang iparamdam sa iyo ngayon. Hindi ka kailanman nagdasal ng walang kabuluhan. Sa bawat Panginoon, tulungan mo po ako na sinabi mo sa gitna ng gabi. Sa bawat hindi ko na po kaya pero ikaw ang pag-asa ko. Kahit hindi mo na ulit masambit sa dami ng iniisip mo, alam ng Diyos ang lahat. At ngayong Ato Fimbo, gusto kong ipaalala sa iyo ang kapangyarihang taglay ng panalangin hindi sinusukat sa dami ng salita, kundi sa lalim ng puso. Ang panalangin ng umaga ay hindi lang simula ng araw, ito'y pahayag ng pananampalataya. Isang deklarasyon na, hindi ako lalaban mag-isa, may Diyos akong kasama. Dahil sa panahong parang puro tanong ang laman ng puso mo, ang panalangin ang nagiging sagot ng kalangitan. Ang panalangin mo ay hindi maliit na bagay. Ito ang nagaanyaya sa Diyos na pumasok sa mga lugar na hindi mo na maabot. Ito ang pintuan ng mga pagbabago. Naalala mo ba ang babae sa Biblia na may sakit ng 12 taon? Lahat na ng paraan, sinubukan na niya. Naubos ang kanyang pera, wala nang natitirang pag-asa. Pero sa isang iglap ng pananampalataya, sinabi niya sa sarili, mahipo ko lang ang laylayan ng kanyang damit, gagaling ako. Hindi siya nagsalita ng malakas. Hindi siya lumapit para mapansin. Hindi siya humingi ng special prayer. Isa lang ang dala niya, paniniwala. Isang panalangin walang salita pero may buo at purong pananalig. At anong nangyari? Sa sandaling nahipo niya ang laylayan ng damit ni Jesus, agad siyang gumaling. Ramdam ni Jesus ang kapangyarihang lumabas sa kanya. At sinabi niya, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Walang mahaba o magarang panalangin. Isang simpleng hipo, isang pananalig na totoo. Kapatid, ganyan din ang pwedeng mangyari sa iyo. Hindi mo kailangang gumaling sa pananalita para makuha ang pansin ng Diyos. Hindi mo kailangang maging perpekto para maramdaman ang presensya niya. Ang kailangan lang, isang puso na handang lumapit. Isang espiritong naniniwala na kahit gaano kalalim ang problema, mas malalim ang grasya ng Diyos. Kapag nananalangin ka tuwing umaga, iniimbitahan mo ang Diyos na manguna. Hindi para ayusin ang lahat agad-agad, kundi para palakasin ka habang hinihintay mo ang kanyang oras. Dahil minsan, ang pinakamalaking himala ay hindi ang sagot sa panalangin, kundi ang pagbabagong ginagawa ng Diyos sa puso mo habang hinihintay mo ang sagot. Ang panalangin ay hindi lang para humingi. Ito ay para sumuko, hindi lang para humiling ng himala.
Ito ay para sabihing, ikaw na po ang bahala, Panginoon, at kapag binigkas mo iyan ng may pananalig, may bumabagsak na takot, may umaalis na pag-aalinlangan, may umaangat na liwanag. At sa gitna ng lahat ng iyan, dumarating ang kapayapaan. Hindi kapayapaang ibinibigay ng mundo, hindi base sa resulta, kundi kapayapaang galing sa Diyos na nagsasabing, "Anak, kasama mo ako." Ngayong umaga, gusto kong itanim mo sa puso mo. Hindi mo kailangang mauna sa laban para manalo. Kapag ang Diyos ang nauna, panalo ka na. At sa bawat panalangin mong sinasambit, may mga pader na guguho, may mga pintuang bubukas, may mga sagot na dumarating unti-unti, pero tiyak, kaya huwag kang bibitiw. Kahit gaano kahirap ang nararamdaman mo, kahit hindi mo alam ang susunod na hakbang, magpatuloy ka sa panalangin. Dahil ang pananampalatayang patuloy, kahit walang sagot, ay ang pananampalatayang dinadakila ng langit. At kung ngayon, nararamdaman mong may kinikilos ang Diyos sa puso mo, kung naramdaman mong may sinasabi siya, huwag mo itong balewalain. Sumagot ka rin sa panalangin mo, sa pananampalataya mo, sa pagsuko mo. Isulat sa comments, "Panginoon, humihipo ako sa inyo ngayon." O kaya, "Tinatahak ko ang umaga kasama ka." O kung gusto mong sabihin lang ang pangalan ng hinihintay mong himala, isulat mo ito bilang pagsang-ayon na kaya itong ibigay ng Diyos. At siyempre, kung gusto mong araw-araw tayong magdasal ng magkasama, sabay nating hanapin ang presensya ng Diyos sa bawat umaga, pindutin mo ang subscribe. Hindi mo kailangang lumaban mag-isa. May komunidad kang kasama. At higit sa lahat, may Diyos kang lumalaban para sa iyo. Ngunit huwag kang aalis pa, dahil sa susunod, dadalhin kita sa isang pangwakas na sandali ng pananalangin na magbubukas ng pintuan ng langit sa araw mo. Ito ang pagtatapos na hindi lang pangwakas. Ito ang simula ng panibagong tagumpay mo. Sa wakas, narito na ang pinakahihintay na sandali. Ang pagtatapos na hindi katapusan, kundi paanyaya. Hindi ito basta thank you o goodbye. Ito ang pagtatapos kung saan ang Diyos ang gagabay sa susunod mong hakbang. Hindi sapat na maniwala lang tayo sa mga himala. Kailangan din nating lumakad kasabay nila. At kapag sinabi mo ang Panginoon, ikaw ang lumalaban, hindi nagtatapos ang kwento mo doon. Dumarami pa ang pagsubok, pero mas tumitibay ang pananalig mo. Sa bawat panalangin ng umaga, unti-unti mong naaamoy ang paggalaw ng langit sa paligid mo. Hindi mo man ito makita kaagad, pero naroroon, umiiwas ang takot, dumarating ang kapayapaan, tumitibay ang tiwala. Ang Diyos mo, hindi kanya iniwan. Siya ang nagpapatibay sa bawat tibok ng puso mo, nagpapasigla sa bawat paghinga, at gumagala sa mga salita mong hindi mo masalita ng malakas, ngunit alam niya. Kasi ang panalangin, lalo na kapag galing sa puso, ay hindi lang salita. Ito'y tulay, isang tulay na nag-uugnay sa lupa at langit. Marahil nagtataka ka, hanggang kailan ako maghihintay? Kailan darating ang kanyang sagot? Hindi natin kayang bawasan ng Diyos sa limitasyon ng oras. Hindi pantay ang oras natin at ang kanyang oras. Pero kapag nananalig ka, alam mo kung ano ang nangyayari sa likod ng mga eksena. Sa likod ng pag-antala, may pinapatibay. Sa likod ng katahimikan, may hinahanda. At sa sandaling maaninag mo ang sagot, hindi lang ito basta sagot. Ito ay tanda ng kanyang pabor, kanyang kabutihan. Kung nahihirapan ka man ngayon, tandaan mo, hindi sinusukat ng Diyos ang tapang mo. Sinusukat niya ang katapatan mo. Ang pagtindig mo kahit mahina, ang pananalig mo kahit nabigo, iyan ang hinahanap niya. At kapag sinabi mo ng totoo, Panginoon, hindi ko alam ang susunod, pero sumasampalataya ako, doon kanya hinahawakan. Hindi kanya babitin. Kapag natapos na ang video na ito, baka nagtataka ka pa rin sa susunod mong hakbang. Ngunit may nais akong iwan sa iyo na tanong na bubulaga sa puso mo mismo. Handa ka na bang buksan ang mga pintuan na ipapakita niya sa iyo bukas?
Handang-handa ka na bang maniwala sa higit pa sa nakita mo? Kung naramdaman mo ang init ng pangaral na ito, kung may kumurot sa puso mo, sa isulat mo ng may lakas, handa akong makita ang susunod na kabanata. O kaya naman, Panginoon, ako'y handang lumakad kasama ka. Kaya audible mong sabihin iyan dahil buong bayan ng mananampalataya ang nakikinig at higit sa lahat ang Diyos na may hawak ng kinabukasan mo. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ngayon na ang magandang panahon para sabay tayong tumindig, sabay tayong humakbang ng may pananalig sa bawat umaga. Mag-subscribe ka na, pindutin ang bell icon para sa susunod nating pagkikita. Sabay nating damhin ang paggalaw ng langit sa buhay mo. At kung may lumilitaw na video sa screen mo ngayon, pindutin mo ito rin dahil doon patungo ang susunod nating pagninilay. Isang panalangin na magpapalakas ng pananalig mo hanggang sa susunod nating pagkikita. Pero bago huwag ka pang aalis, huminga ka muna ng malalim. Sa huling sandali na ito, hayaan mong magsalita ang katahimikan sa puso mo, sa isipan mo. Kasama mo ang Diyos, kasama mo kami. At sa susunod na bahagi, sisimulan nating salubungin ang bagong bukas na puno ng sagot, bagong pag-asa at kanyang biyaya. Huwag ka munang magpaalis dahil baka ito na ang simula mo ng kwento ng tagumpay.